Excited na naman tayo sa pesang gagawin natin ngayon. Siyempre, uunahin na muna natin mag-setup para pagdating ni Bossing ay didikit na lang natin yung stencil na gagamitin natin sa kanya. Dahil ang gagawin natin ngayon ay isang full sleeve wrap around at 2 days natin ito gagawin. Kaya medyo talagang excited ako kasi kakaibang design yung gagawin natin ngayon. At ang gustong design ng ating kliyente ngayon ay isang steak at merong peony at merong mga bulaklak, mga halaman sa likod nito. At black and gray ang ating gagawin at maglalagay tayo ng turquoise na kulay. So like turkey at dark turkey yung gagamitin natin sa kanya dahil hindi naman ganun kaputihan yung ating kliyente. Kaya pagka gantong balat yung ating gagawa na bas kailangan kausapin natin yung ating kliyente na at bigyan natin siya ng idea kung ano yung kulay na mas babagay para sa kanya. Nasa ganun, mas ma-appreciate pa talaga ng ating kliyente yung piyesang gagawin natin sa kanya. Basta napaka-importante kasi sa ating mga tattoo artist na nakikipag-connect tayo sa ating mga kliyente para sa piyesang gagawin natin sa kanya. At mas mabuti na aware talaga siya kung meron pa tayo mga babaguhin kung siya ay ating gagawa na. Pala yung ating kliyente ngayon ay taga USA, bali taga Sacramento siya, no? So 5 years na siya doon sa US at ngayon na lang ulit siya nakauwi. So buti nakauwi si Bossing at tayo ang napili niyang tattoo artist na gumawa sa kanya. Kaya nakakataba talaga ng puso, lalong-lalo na sa mga taga-ibang bansa. Sa tuwing umuwi sila ng Pilipinas ay talagang kasama sa pag-uwi nila yung kanilang pagpapatattoo. At syempre nakakatuwa lang din doon na tayo ang pinipili nilang gumawa ng piyesang pinapangarap nila. At syempre tayo lang naman ang tutupad nun. Kaya kinakailangan talaga na masatisfy lagi yung ating mga kliyente bago sila bumalik ng ibang bansa. Na sa ganun ay makakwento rin nila sa kanilang mga barkada kung kanino sila nagpapatattoo. Syempre napaka-importante talaga yung old school marketing. Bali yung boses at bunganga lang nila ang magkukwento at tayo ay magkakaroon na ng kliyente. Kaya mas mahalaga talaga na inaalagaan natin yung ating kliyente. So ito yung unang session namin. Bali natapos namin to na kung di ako nagkakamali ay 11 hours. So magkikita ulit kami ni Bossing bukas para sa aming second session. So pagpapahingay natin siya na mas maaga nang sa ganun pagbalik niya kinabukasan ay meron talaga siyang lakas. At sa unang session ito nga yung natapos namin. So nangangalahati na kami. Bali magkikita kami bukas. Yo, what up? This is a second session. Bali second session na nga ang gagawin namin kay Bossing. Bali ito yun. Ha? So ito yung natapos namin nung isang araw. Tama ba? Ay kagabi. Tapos ngayon namin siya itutuloy. So dito na kami sa taas. Tapos siya kami bababa dito sa kamay. Alam mo ba si sir ay nanggaling pa lang? Saan bansa ulit sir? US, California. At syempre meron tayong kliyente dito bago. Ito si Bossing. Sir, kwento mo ako paano mo ako nakita? Nakita ko si Boss Delio sa kay Boss Toyo. Oo, tapos. Oo. Controversial yung pagkapanalo niya ng trophy. Nandutan. 2023, sabi ko. Tapos tinignan ko sa vlog niya, mga gawa niya, sabi ko, very, very nice. Kay Boss Delio pa lang sapat na. Yan! Sang ka pa. So nakita nyo, minsan talaga, na kahit anong mali yung nangyayari sa buhay natin, meron siyang magandang kapalit. Blessing, di ba? Isipin mo, nanalo ako sa dundutan tapos sa binawi. Yeah. Pero ang kapalit nun, nakaka-appreciate ng ibang tao yung bagay na ginagawa ko. So ibig sabihin, dapat kung nanalo ka tapos binawi sa'yo, dapat iisipin ng tao na, ano yan eh, nanalo, binawi, ibig sabihin, hindi siya magaling, hindi siya marunong. Sino ba sa lumabot? Diba? Pero sa lumabot ng New Jersey. umabot ng New Jersey, tapos nagkakaroon pa rin tayo ng kliyente, napakabait ng Diyos. No? So yun, yung gagawa sa kanya, syempre yung aking co-artist. Nakita mo, hindi ako yung gagawa, pero yung co-artist ko, pero trusted kasi nila yung mga artist dito sa Delio Mapalaki 2.0. Tama ba ako nung Dayan? Tama. So maraming salamat sa lahat ng titiwala sa akin na kahit ano pa man na nangyayari sa buhay natin, talagang sumusuporta sila kasi nakikita nila yung ganda ng puso. Yeah? Hindi lang yung panlabas, dapat yung ganda ng puso. Huwag kayong titingin sa mukha. Yeah? Huwag kayong titingin sa itsura ng tao. Sa gawa at sa puso. O paano? Let's go na? Puso! Let's go! Let's go! Puso, di ba nakakatuwa lang talaga, no? Sa kapalit talaga ng trending tayo ng nangyari nga sa atin nung last time, ay may kapalit talagang magagandang bagay. Kaya lagi ko pinagpapasalamat sa Diyos na maging pangit man o maganda yung nangyayari sa akin. Ang importante ay lagi tayong buhay dahil yung pa lang ay kailangan na natin magpasalamat sa ating Panginoon araw-araw. Kaya kayo, kung nakakaramdam kayo ng mga problema or bigat sa inyong dibdib,
ay okay lang yan. At syempre, dadaanan lang natin at alam naman natin na yan ay pagsubok lamang. Sino ba naman ang magbibigay sa atin ng pagsubok nang hindi natin kakayanin? Dahil lahat ng pagsubok ay kinakailangan natin kayanin para sa ating mga pamilya. Kaya tutuwa ako na lagi ako may nakakasama dito sa shop dahil sila minsan yung aking nasasandalan sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng medyo mabibigat na problema. At syempre, nandiyan na rin yung aking mga pamilya na palaging sumusuporta sa akin at mahal na mahal ako. Kasi alam naman nila, laging tama yung ginagawa natin. Basta tayo ay lagi na sa tama, ay susuportahan tayo kahit na sino. Pero kung gumagawa tayo ng kasamaan sa ating mga kapwa, ay paniguradong meron pang magagalit sa atin at hindi susuporta. Kaya mas piliin ninyong maging mabuting tao kaysa sa maging hindi mabuti. Dahil ang pagiging mabuti ay yan ay dala-dala natin habang tayo ay nabubuhay. Dahil kung tayo ay magiging masama ay mas marami pang magagalit sa atin. Kaya mas piliin natin maging mabuti palagi. At balik na nga tayo sa project na ginagawa natin. So nandito tayo sa bandang itaas, no? So malapit na tayong matapos at nagpuputi na tayo. At syempre pupunta tayo sa inner at meron tayo nakalimutan na gawin, no? Gagawin pa natin yung bandang kamay. So napapansin ninyo, talagang napakalakas ng pain tolerance ng ating bossing. So wala akong masabi sa kanya, talaga sinusulit niya yung bakasyon niya dito sa Pilipinas. At alam niyo ba, 2 linggo lang yung bakasyon ng ating bossing dito. Kaya kasabi niya sa akin, Delio, medyo bitin yung bakasyon ko, pero talagang susulitin na lang niya sa pagpapatato. Kaya sa mga tropa natin dyan, ng mga taga-ibang bansa na uuwi ng Pilipinas at gustong magpatato, ay wag ho kayong mahiyang magtanong sa akin dahil mabait naman po ako at nagbibigay po ako ng discount. So ito nga pala yung natapos namin of total of 9 hours. So grabe, 9 hours nagtiis yung ating kliyente para lang matapos talaga yung kanyang full sleeve wrap around na 2 session. Kaya sa lahat ng gustong patato dyan, ay pwede po kayo mag-PM kay Delio Mapalakit 2.0. At tara, panoorin natin kung gaano kaganda yung nagawa nating pyesa ngayon. Maraming salamat po.